OFF ang alin ay lumabas. Oo mga kabayan, huwag nang malungkot pa sapagkat narito ang Overseas Filipino Radio. Kasama mo sa iyong almusal, pananghalian at maging sa hapunan. Tuloy-tuloy po kaming naglilingkod sa inyo 24 oras. Ninyo kaming kasama dito pa rin sa Overseas Filipino Radio. Ang aliw sa may lumbay. O mga kaibigan, narito ang programang sadya namang para sa inyo. Programang punong-puno ng inspirasyon. Samahan si Ate Daisy Obrero sa Bagong Araw, Bagong Ikaw. Overseas Filipino Radio, ang aliw sa malumbay. Isa pong magandang araw ng Sabado sa lahat ng mga tagapakinig ng Overseas Filipino Radio. Nasaan man po ang inyong country of destination, isa pong magandang araw ng Sabado sa inyong lahat. Ate Daisy Obrero po, muling nag-aanyaya sa inyong lahat na ako po ay inyong samahan at ating pong pag-usapan ang isa na namang aspeto ng ating buhay na lagi pong ipapaalala sa atin na sa bawat pag-usad ng bukang liwayway, may isang umaga na dapat gawing tama. Atin pong simulan ang ating bawat araw na may pampasigla, paalala at pananaw na ang bagong ikaw ay dala ng bagong araw. Bagong araw, bagong ikaw. Darating din ang umaga na ako ay masaya. Darating din ang panahon, kalungkutan ay maibabaon. Sa pag-usad ng umaga, sa bukang liwayway, baon ng pag-ibig na aking taglay. Unti-unting bubuin ang pag-ibig na luwalay sa'kin. Ingatan na ang puso ko sa sakit na dala ng mundo. Babangon na ako sa pagkaimlay, dadalhin ng pag-asang ikaw ang nagbigay. Darating din ang umaga, ngingiti at tatawa. Darating din ang gabi, makakatulog na ng mahimbing. Sa pag-usad ng umaga, sa bukang liwayway, baon ng pag-ibig na ikaw ang nagbigay. Unti-unting bubuin ang pag-ibig na luwalay sa'kin. Iingatan na ang puso ko sa pait na dala ng mundo.
Dumating na ang umaga, ako ngayon. Bagong araw, bagong ikaw. Welcome po dito sa ating programa, Bagong Araw, Bagong Ikaw. Isa pang magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ng Overseas Filipino Radio. Nasaan man po ang inyong country of destination, magandang araw ng Sabado po sa inyong lahat. Happy weekends po sa ating lahat. Ayan, I was given another chance and opportunity na naman po na makasama ko kayo dito po sa aking programa at kayo po ay aking inaanyayahan. Ako po ay inyong samahan at ating pong pag-usapan ang isang topic na aking inihanda para ibahagi po sa inyong lahat dito po sa ating bagong araw, bagong ikaw. Pero bago po yan, I would like to say thank you muna sa ating Ama sa Langit. I am also inviting yung guidance ng ating Holy Ghost to be with us para tayo ay ma-guide kung paano ko po ba maibabahagi sa inyong lahat na may eagerness at saka medyo may impact yung topic na mayroon po ako ngayon na alam ko ito ay isang napakahalagang aspeto ng ating buhay, isang parte na naman ang supiya ng buhay ng isang tao na medyo nasisit aside natin kasi yung buhay natin is nakakonsentrate lang kadalasan sa ating mga pangangailangan na material sa araw-araw. Ayan, ano po ang topic na mayroon si Ate Daisy ngayon that I would like to share sa inyong lahat. And I would like to say hi po muna sa lahat ng ating mga tagapakinig, yung lahat po na nandiyan sa tambayan ng mga tagapakinig ng Overseas Filipino Radio. Magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Sino-sino po ba ang mga nasa tambayan ng mga tagapakinig ng OFR? Siyempre, number 1, andyan si Kuya Jerry, yung ating technical side. Andyan, siyempre, si Kuya Albert Bon. Andyan si Ate Wengay, si Ate Mane, si Michelle Odino, si Ate Ami, si Ate Carolina, si Ate Mercy, si Ate Elma, and of course, si Ate Lani Duklan, and si Ate Leleng. Medyo namimiss ka na namin, Ate Leleng, dito sa Overseas Filipino Radio. Si Kuya Dino ng ating usapang financial, and then of course si Kuya Brian Reyes sa ating usapang negosyo, and si Kuya Renato Dahuya, si Ruel, si Ron, sino pa po ba ang madalas nakikita ko sa tambayan? Andyan si Insan Minda, and sino po ba? Si Ate Milen. Sa lahat-lahat na po na hindi ko maalala ang mga pangalan nyo na nandyan po sa tambayan ng mga tagapakinig ng Overseas Filipino Radio, magandang araw po sa inyong lahat. Hoping po na lahat tayo in good health, psychologically and physically. Kasi yun yung pinakailangan po natin sa panahon natin ngayon. Kailangang balanse yung ating health, physically and psychologically. Kasi kailangan natin yung katawan natin para ma-maintain natin yung parang positibong pakiramdam at kailangan din natin yung healthy na pag-iisip para maging positibo rin yung takbo ng ating mga pananaw despite sa kung ano ang sitwasyon na dala ng panahon po ngayon. Whatever the circumstances given to us sa mga panahon po ngayon, alam ko na medyo hindi madali para sa atin. Andoon yung coronavirus na hindi pa rin nawawala, yung typhoon, and then ngayon na naman yung mga lindol na nangyayari po sa ating bansa, which is, yun na yung realidad kung ano ang sitwasyon na pwede nating asahan sa ating bansa. Kasi yung katotohanan na yung geographic location ng ating bansa sa kabuuang mapa ng mundo is nandoon tayo sa area kung saan apektado tayo palagi kung mayroong mga
ganitong activities ang buong mundo. And siguro ang pinakamaganda na lang is we need to be prepared. Katulad kanina ko po ba narinig yun? Hindi ko alam kung kay Ate Lani or kay Kuya Dino ba na yung sa Japan daw, inihahanda yung mga tao since parang elementary, parang tinuturuan ang tao na magkaroon na yung parang earthquake drill na magkaroon ng kaalaman yung lahat ng mga mamamayan para alam nila kung ano ang gagawin nila sa mga panahon na merong lindol. Siguro po sa ating bansa, yun din ang kailangan natin gawin. We should do more parang activities na i-introduce sa mga tao kung paano magiging prepare tayo sa mga ganitong natural disaster. And then, siguro yung mga bahay, kailangan din mas maging solido pundasyon ng ating mga bahay para masigurado natin na ilang bagyo man ang dumating sa ating bansa. Hindi basta-basta mawawasak ang ating mga bahay. Parang ganito rin po ang kailangan maging pundasyon ng isip ng tao, di ba? Kailangan bigyan din natin ng solid structure ang personality ng ating mga anak para kahit gaano man kalaki ang bagyo ng pagsubok ng buhay para subukin ang kanilang mga kakayahan psychologically, kung paano nila papanindigan kung ano ang mga values at kung ano ang mga prinsipyo na mayroon sila. Kailangan ganito din ang pundasyon na ibigay natin sa ating mga anak, kasi yung reality na ganito na ang takbo ng mundo, hindi natin kailangan questionin kung ano ang nangyayari. Ang kailangan natin gawin, i-prepare natin ang ating mga anak para pagdating ng panahon na mahaharap sila sa mga hindi inaasahan or inaasahan na bagyo ng buhay at bagyo para subukan ang kanilang mga kakayahan, kaalaman at ang kanilang mga paniniwala at pananampalataya. Hindi po magiging mahirap ang buhay ng ating mga anak. Which is ngayon, ang topic po natin is continuation pa rin ng inner management. Ano ba ang kailangan gamitin natin para masigurado natin na magiging magaan, magiging smooth ang buhay natin sa pamamagitan lang ng pag-manage natin ng ating mga sarili. Ayan, naalala ko po, may isang phrase ako na sinabi na, by love, nothing goes wrong. Ayun. Sa pagmamahal, parang walang nagiging mali. But there is a contradicting facts and ideas in my head na nag-bring out ng argumento po ba sa Tagalog? That bring out the arguments into my brain na parang somehow my brain is questioning and asking, can we able to succeed kaya sa mga field of choice natin kung palagi nating i-consider na gamitin ang ating mga puso instead of using our brain every time na gagawa tayo ng mga desisyon para sa ating sarili, every time na gagawa tayo ng mga moral decision. Ayun, moral decision, question mark. Ano po ba ang moral decision? Yung moral decision, ito po yung tinatawag nating mga choice based on yung mga ethical manners, yung personal characteristic ng isang tao, and what belief is proper behavior with it comes sa tinatawag po natin na idea that there is a right choice for every moral dilemma. At ano naman ang moral dilemma? Parang ang daming salitang binabato ni Ate Daisy naman. Ano po para sa inyo? When we say moral dilemma po, it is a situation kung saan yung mga mahihirap na sitwasyon at mahihirap na mga choices na ibinibigay sa atin na kailangan nating pumili kung ano ang pipiliin natin, kung ano ang gagawin natin that will challenge our capability na pumili tayo ng may katalinuhan. Ano ba yung choice na magbibigay sa atin
natin ng magandang outcome? Ano ba yung choice na nakabase sa tinatawag po natin na moral decision or moral decision making? Ito yung mga pagkakataon na nahaharap tayo sa tinatawag po natin na moral dilemma, na hindi natin alam o may mga posibilidad na yung mga choice na pipiliin sa atin ay maglalagay sa atin sa mahirap na sitwasyon, pero kailangan mong pumili. Katulad po na napag-usapan natin sa nakaraang topic natin na sa buhay natin bilang isang tao, there were choices talaga na alam natin hindi siya madaling gawin. Pero, kailangan po nating pumili. And on the process ng pagpili natin, syempre iisipin natin which choice will bring us yung accomplishment na gusto nating magkaroon tayo. Which choice will meet yung mga expectation of outcome na inaasahan po natin. There is the argument sa aking isipan na sinasabi niya, does our heart or using our heart and decision making will only give us yung freedom on how we will going to put our emotion into form pag pumili tayo? As alam naman po natin, life is all about freedom of decision, parang freedom of choice, kung paano tayo pipili sa kung ano ang mga choices na pagpipilian natin. Kasi alam naman natin na sa buhay natin dito sa mundo, not every human being, mayroon tayong same values. Hindi pare-pareho ang ating pananampalataya, hindi pare-pareho ang ating paniniwala, hindi pare-pareho ang ethics na mayroon ng ating pamilya na ating kinagisnan, hindi pare-pareha ang kultura sa ating kapaligiran, and we are living based tayo bilang isang tao, we are living based on our own definition ng ating nature on how we was raised ng ating mga magulang, di po ba? Whatever your personality, whatever your characteristic is, nakuha natin yan sa kung ano ang values na ating kinagisnan, ano ang kultura na mayroon ng ating pamilya, at kung paano pinapakita sa atin ng ating mga magulang ang mga bagay na yun na naipapractice natin sa araw-araw, at iyon na yung nagiging parte ng structure o ng pundasyon ng ating pagkatao. Alam niyo po, sa buhay kasi ng isang tao, kasi pinag-uusapan po natin dito sa bagong araw, bagong ikaw, ang pinakamalalim na aspeto ng buhay ng isang tao. Hindi pa tungkol sa kung ano ang nangyayari externally sa atin. It is more about kung ano ang nangyayari internally sa ating mga sarili. Kasi there are different kinds of principle applied in each philosophy sa buhay ng isang tao that will determine yung outcome na gusto natin. Kasi nakadepende yan sa kung ano ba yung kinagisnan natin, ano ba yung mga natutunan natin, at ano ba ang nakuha natin sa ating mga magulang. There is always yung tinatawag po natin na fundamental source o basic structure sa ating mga sarili. Yung tinatawag natin na parang framework o yung basic set of rules na medyo sinusunod natin, yung mga ideas na mayroon tayo sa ating sarili, yung mga paniniwala na mayroon tayo, which we used to be able to come out kung ano ang mga desisyon na kailangan po natin gawin. Kasi alam natin na principle and framework sa buhay ng isang tao is a huge thing na maiko-consider natin bago tayo gumagawa ng desisyon. Kasi it will play as yung parang basic guidelines po natin for us to use our freedom to choice and decide to use or not yung ating mga reasoning process by considering kung ano yung mga good feeling na magbibigay sa atin o magiging parte ng outcome na hinahanap natin every time na gumagawa tayo ng choice. Kaya mayroong moral dilemma kasi
in every choices na ginagawa natin, hindi natin alam kung ano ang magiging outcome. Kasi ang mga bagay-bagay is nangyayari na po yan externally, which is yung ating external environment is marami na siyang factors na nakaka-impluwensya sa kung ano ang magiging reaction ng lahat ng bagay sa ating paligid na may connection sa kung ano ang plano na gusto nating gawin. Alam po natin na tayo bilang isang tao, parang lagi tayo nandoon sa sitwasyon na are you going to use your heart or are you going to use your brain to come out sa kung ano ang outcome na gusto natin magkaroon tayo? Are we going to just use our heart to manage our inner self by using yung tinatawag natin na principle of goodwill? Parang tayo bilang mga Kristiyano, napakalaki ang impluwensya ng tinatawag po natin na principle of goodwill, which means ito po yung act out of a sense of moral obligation or duty natin. Ayan, parang inulit ko lang. Ano po? Parang tayo mga Kristiyano, napakalaki ang impact ng tinatawag po natin na goodwill or moral obligation, na parang ito yung parang duty natin bilang isang Kristiyano. It is like parang making decision na minsan nasisit aside natin, minsan hindi natin kino-consider what will be the outcome and what will be the consequences, kung ano ang magiging resulta. Pero ang pinakamahalaga sa atin is for us to be able to recognize yung ating mga reasoning skills na sinasabi at pinapaalala natin sa ating mga sarili that it is the morally right thing to do that will give us the good feeling. Kailangan bang gamitin natin yung ating mga puso para masabi lang natin na there is a good outcome of good feeling pagkatapos natin gawin ang bawat decision na ginagawa natin para sa ating mga sarili? But can we able to find peace and happiness with the reality ng tinatawag nating dilemma of just performing our sense of moral obligation, and maybe it may not bring us into the outcome of our own choice and our own expectation na inaasahan po natin. Alam ko naman po na parang how we will going to manage our inner self sa pamamagitan ng paggamit natin ng ating puso o ng ating isip. Are we just going to use our heart for us to be able to parang aim na matanggap natin yung peace of mind pagkatapos natin gumawa ng mga choices natin? Yung realidad kasi na meron talagang moral dilemma ang bawat choices na gagawin natin kasi hindi natin alam kung ano ang magiging outcome. Minsan, we making a choice based sa kung ano ang nararamdaman natin kasi ginagamit natin ang ating mga puso. Ginagamit natin ang ating mga puso para unawain, intindihin, ilagay natin yung ating mga sarili sa pakiramdam, sa sitwasyon ng mga tao sa paligid natin na minsan hindi natin masyadong ginagamit yung ating isip kasi alam naman natin na pag ginamit natin ang ating isip, there were a lot of ideas, there were a lot of complicated explanation na pwedeng ibigay, i-offer ang ating isip kapag prinoseso na natin ang isang bagay, which is it may lead us sa mga bagay na hindi natin alam kung ano ang magiging outcome. Pipiliin lang ba natin na gamitin lang natin ang ating puso? Kasi alam naman natin pag ginamit natin ang ating puso, it will always lead us kung ano yung pakiramdam na magbibigay sa atin ng katahimikan at kaligayahan pagkatapos natin gawin ang isang bagay. But the question is, yung bawat decision ba na ginagawa natin ngayon, mahalaga pa rin ba siya sa atin pagkalipas ng 5 hanggang 10 taon? Yung decision ba na ginagawa natin ngayon is magbibigay pa rin siya ng same na pakiramdam pagkalipas ng 5 hanggang 10 taon? Pag-uusapan po natin yan sa ating pong pagbabalik dito lamang po sa Bagong Ikaw sa Bagong Araw. Bagong ikaw, bagong araw. Tayo po ay magbabalik dito lamang po sa Overseas Filipino Radio.
bagong ikaw. Ang daming tanong sa aking isipan at di alam kung saan huhugutin ang sagot sa libo-libong mga bagay kumakatok. Parang mga ulap na nakaharang sa araw na di makita kailan kailangan. Ngunit alam kong nandito ka kahit parang di ka lang matama. Galit at puro tanong ang tumatakbo sa aking isipan. Ikaw lang ang kailangan. Alam kong nandito ka kahit parang di ka lang matama. Galit at puro tanong ang tumatakbo sa aking isipan. Ikaw lang ang kailangan. Wala bang gamot sa aking dilim at puot na nadarama? Kinakain ng lungkot, pag-asa kong tila inanod na. Parang mga alon na nilalabanan at wala akong napapala na uubusan. Ngunit alam kong nandito ka kahit parang di ka lang madama. Galit at puro tanong ang tumatakbo sa aking isipan. Ikaw lang ang kailangan. Alam kong nandito ka kahit parang di ka lang madama. Galit at puro tanong ang tumatakbo sa ating isipan. Ikaw lang ang kailangan. Kumakatok sa iyong pinto, yakapin mo ang puso ko. Alam kong nandito ka kahit parang di ka lang madama. Galit at puro tanong ang tumatakbo sa aking isipan. Ikaw lang ang kailangan. Alam kong nandito ka kahit parang di ka lang madama. Galit at puro tanong ang tumatakbo sa aking isipan. Ikaw lang ang kailangan. Kumakatok sa iyong pinto, yakapin mo ang puso ko. Bagong araw, bagong ikaw. Tayo po ay nagbabalik dito po sa Bagong Araw, Bagong Ikaw, at sa lahat po ng mga listeners natin na nakaka-tune in pa lang, magandang araw ng Sabado po sa inyong lahat, at sa lahat nakagigising lang, good morning po. Binabati ko po ang ating technical side, si Kuya Jerry, at saka kay Ate Helen, at saka po sa buong pamilya ng Alforte family. Magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo na-confuse ako, Kuya. Grutas
or Alforti po ba ang family name mo? Medyo, ngayon ko lang po yan naisip. Correct me if I'm wrong, kuya, pero sa lahat po ng miyembro ng Alforti family, magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga listeners natin dyan sa USA, mga tagapakinig ng Overseas Filipino Radio, kay Ate Leling at kay Ate Lani Duklan, good evening po sa inyo mga ate. Ayan, ipagpatuloy po natin ang topic natin. Ay gusto ko po muna palang batiin ang aking classmate na nagpapa-shoutout dyan po sa Professor Cut Barbershop ng Rosario, Pasig, sa lahat po ng mga katrabaho at posibleng nakikinig na kasama po ni classmate Melvin Bresuela. Magandang tanghali, classmate, sa iyo at sa lahat ng mga katrabaho mo dyan sa Professor Cut Barbershop, Rosario, Pasig. Ayan, ipagpatuloy po natin ang ating topic, which is pinag-uusapan po natin today ay patungkol pa rin sa inner management. How we will be going to manage our inner self. Are we going to use our head? Are we going to use our heart? Which part of the body is the best part of the body that we could use for us to be able to manage properly yung ating mga sarili, yung ating inner self. Pero bago po yan, I would like to share sa inyo yung praise na mayroon po tayo ngayon that will explain kung kailangan bang gamitin natin ang ating ulo, ang ating puso para ma-manage natin properly yung ating inner self for us to be able to manage our emotion din po sa tama at para makuha natin kung ano yung outcome na gusto natin for every choices na ginagawa po natin. Ito po yung praise of the day natin. It says in I quote, "Just as the ocean has waves or the sun has rays, so the mind's own region is its thoughts in emotion." Mayroon po tayong tinatawag na thoughts in emotion. There is thoughts and there is emotion. Ang akala natin, we think na itong dalawang bagay na ito is always saying the two different things. Pero ang hindi natin alam, these two parts ng ating katawan, they are not saying different thing. The way we think is the same way we put our emotion into form. Na ito na po yung makikita natin through our actions. Katulad na lang ng praise na mayroon po tayo ngayon, just as ocean has waves, just as sun has rays, yung ating mga isip ay mayroon din po siyang thoughts at mayroon din siyang emotion na nagiging aninag, na nagliliwanag at ang refleksyon na nakikita natin sa ating mga action at sa ating mga emosyon, yan po ang pinoproseso ng ating isipan na napapason sa ating mga puso at nalalagay na po siya into form at yan na po ang nagiging action in reaction at ang behavior ng isang tao. So, which one yung pinaka-best na pwede nating gamitin and every decision making na mayroon po tayo. Ayan, parang ginugulo ko po ang isipan ninyo. Are we going to use our hearts or our head? Or are we going to use our brain? We need to use both to properly manage our inner self. Kailangan ba natin gamitin both yung ating ulo at ang ating puso para ma-manage natin properly ang ating mga sarili at makuha natin yung desired outcome na gusto natin for every choices na ginagawa natin para sa ating mga sarili? Yun po yung sinasabi ng praise natin today. Just as the ocean has waves or the sun has rays, so yung mga minds din po natin, yung mga mind setting natin, how we manage our mind, nagkakaroon din siya ng aninag o
nagkakaroon din siya ng reflection na makikita natin sa kung paano nag-iisip ang isang tao at paano ito nagiging emotion na natatransform into form, na nagiging reaction and action at nagiging pag-uugali na ng isang tao. Meron po akong isang video na napanood na sabi ng speaker, yung mga puso daw po natin ay hindi nag-iisip. Kasi yung puso daw ng tao, it's only for parang pumping blood, as simple as parang nagpapump lang siya para mabuhay ang isang tao. Na sinasabi nung, sinasabi ng speaker na yon na yung brain natin is the one who produces the thinking. Our heart is to pump blood. Our brain is the one who produces the thinking. Na parang sinasabi niya po na metaphorically, the heart may give us feeling, nothing more than feeling lang daw po. So parang gusto niyang ipahiwatig doon sa topic niya na how our brain work and how our heart work, they are working in two different way. Pero mayroon akong nabasang arguments on the reaction sa comments doon sa video na yon na sinasabi na yung puso daw po natin is actually has a 40,000 sensory neurite that have called the little brain in our heart. So, ibig sabihin, yung ating mga puso, our cells can think for themselves without the input from our brains. Ganoon daw po, nagtatrabaho ang neurites o ang mga cells na ito na sila yung nagiging dahilan kung bakit mayroon tayong heartbeat at kung bakit nakakahinga tayo sa pamamagitan daw po ng ating mga lungs without the input na nanggagaling daw po sa ating brain. So, in my own opinion, parang hypothetically kasi wala naman po akong alam about sa parang scientific explanation ng mga bagay na ito. So parang pumasok din sa aking isipan na oo, totoo talaga na parang why there were experiences na nakakalimutan ng ating mga memorya, pero yung mga puso natin ay naaalala yung emosyon na ibinigay ng bawat experiences in the past na mayroon ang isang tao. Why there is an emotional, negative emotional programming na binigay sa atin o naging naging resulta of the development ng mga bali-balikong kwento ng karanasan ng ating pagkabata na nag-impluwensya para ma-develop yung pagkakaroon natin ng negative emotional programming. Why there were memories sa ating mga puso na madali ang na-form ang ating emosyon pag medyo nare-recall natin yung experiences in the past na naka-imprinta sa ating mga puso pero hindi na maalala ng ating mga utak. Ano ba ang scientifically explanation kung bakit meron? Kaya parang nag-agree ako doon sa idea na sinabi dito na basically talaga or scientifically yung heart daw po natin is mayroong 40,000 sensory neurites that has called little brain in our heart na sila yung nag-iisip, sila yung nagpa-function for our brain na for our heart na magkaroon ng heartbeat and for our lungs na makapag-produce ng hangin para makahinga po tayo. Pero there is an argument din na parang, di ba, pag ang tao nagkakasakit o mapapakinggan nyo po o mapapanood nyo sa mga movies na pag ang isang taong may sakit, pag parang pag brain dead na siya, 'di ba? Unti-unti nang namamatay ang isang tao. Pag namatay na ang
ang utak ng tao is unti-unti na ring mamamatay ang kanyang puso at hindi na magpa-function ito, at yun ang magiging dahilan para tuluyan ang mamatay ng puso. Kung makikita po natin, yung isip ng tao o yung brain ng tao, pag namatay na siya, automatically magsha-shutdown na yung ating brain. Nag-shutdown na ang ating mga brain. Ang isang tao na brain dead na siya, hindi pa rin siya hindi siya automatically na namamatay na din ang ating mga puso. Paunti-unti pa rin na humihina ang ating puso kasi wala na tayong utak, hindi na gumagana yung utak, hindi na nagbibigay ng instruction ang ating utak na mag-process pa rin o mag-function pa rin yung ating mga puso. Kaya yung puso natin is unti-unti siyang namamatay hanggang sa tuluyan na tayong mawala ng hininga. So, mayroon po yung paliwanag kung bakit nagkakaroon ng contradiction ang ating puso at ang ating utak na hindi lang po natin naiintindihan, na nakaka-impluwensya sa atin para bigyan natin ng konklusyon na ang utak at ang puso natin ay may iba't ibang at kanya-kanyang function na magbibigay po sa atin ng iba't ibang instruction kung paano tayo mag-decide at paano tayo pipili ng mga choices na maganda para sa atin. Para ating matagpuan ang bagong ikaw sa bagong araw. I-discuss po natin yan sa ating pong pagbabalik dito lamang po sa Overseas Filipino Radio. Bagong araw, bagong ikaw. Makulimlim mong mga mata, tila malapit ng mga luha ay pumatak. O hayaan lang silang umagos ng tuloy-tuloy. Tuloy ka lang. Katulad lang ng mga ulap, pag
ikandado sa puso itong bibitiwang pangako. Kung ang mundo'y maligaw na sa'yo, tahan na, ako na ang tahanan mo. Tahan na, ako na ang tahanan mo. Bagong araw, bagong ikaw. Tayo po ay nagbabalik dito po sa Bagong Araw, Bagong Ikaw. Sa lahat po na nakaka-tune in pa lang, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ano po ba yung kaninang tanong na naiwan ko? Paano nagkakaroon ng contradiction o hindi pagkakaintindihan ng ating isipan at ang ating mga puso na nagbibigay ng magkaibang instruction nga ba sa ating katawan kung paano natin gagawin ang mga bagay-bagay na idinidikta at inuutos sa atin ng ating mga utak at ng ating mga puso. Meron nga bang pagkakaiba? Ayan, paano po natin mamamanage yung ating inner self, yung ating mga sarili para masigurado natin na tama yung mga desisyon na ginagawa natin? Sabi po, we consider sa mahabang panahon po na ang mga isipan daw natin is the very center of who we are bilang isang tao, and what we do, ano ang inuutos ng ating mga utak sa ating mga katawan sa kung ano ba ang mga gagawin natin, and yung paniniwala natin na our brain is a ruler of our senses, nagbibigay ng instruction sa ating mga senses sa katawan para mag-function ito. And our brain also is a master of our movements. Same lang din po, di ba, yung sinabi ko? Siya yung ruler ng ating mga senses na nag-uutos as a master ng mga movements ng ating mga katawan, at siya yung kinukonsider natin na generator of our thoughts. Kung ano man yung mga idea na naiisip natin, yan ay napoproseso sa ating isipan. Sabi po psychologists, yung mga psychologists natin, once maintain daw po na ang emosyon is purely mental expression lamang, na ito yung parang na-generate na idea na nanggagaling lang sa ating mga utak na napapass on lang sa ating mga puso. Pero there is a recent studies na may argumento o may argument po sa paniniwalang ito na pinaniniwalaan natin sa mahabang panahon. Mayroon pong yung tinatawag na Recent Math Institute, pero hindi ako familiar masyado kung ano ito. Pero ang alam ko parang isa itong Heart Math Institute na pinag-aaralan nila o kinokolekta nila yung mga parang iba-ibang information or evolution patungkol sa ating mga puso, at binibigyan nila ito ng mga research at pag-aaral para makuha nila kung ano yung mga mahalagang impormasyon at pagbabago na kailangan malaman nating mga tao. And recently daw po, there is a study define a critical link between sa ating puso at sa ating utak. Sabi daw po, yung mga puso natin is in a constant two-way dialogue daw siya
sa ating mga isip. Hindi lang yung brain natin ang nagbibigay ng instruction, hindi lang yung mga brain natin ang nagtuturo at nag-uutos sa ibang parte ng ating katawan o nagtuturo sa ating puso o nagpapaso ng idea sa ating puso para makaproduce tayo ng emosyon. Ito daw po ang ating heart daw at ang ating brain is into a two-way constant dialogue daw po sila sa bawat isa. Sabi po, our emotion daw change the signals to our brain. In the brain also send to the heart, and the heart responses in a complex way. So may mga pagkakataon na hindi natin maintindihan ang sarili natin, na akala natin iba yung iniisip natin at iba yung nararamdaman natin. It is because our heart is in a constant two-way dialogue with our brain. Our emotion is nag-change po siya ng signal sa ating utak. At ang utak din po natin ay nagsisend din po siya ng signal sa ating mga puso. And yung ating mga puso, pag naka-receive siya ng signal galing sa ating utak, ang ating puso ay magre-respond siya in a complicated ways. Pag gano'n na ang reaction ng ating puso, the heart send more information sa ating mga utak, and yung ating mga utak din po ay ibabalik niya din ang impormasyon sa ating mga puso. In our brain responds to the heart in many important ways, kasi yung utak natin may kakayahan na siyang magproseso, magbalanse, kasi mayroon siyang reasoning skill. Kaya mas nagiging mahalaga yung impormasyon na binabalik ng ating utak sa ating mga puso. Samantalang, yung pakiramdam ng ating puso na pinapasa niya sa ating utak ay nagiging komplikado siya, kasi sa maraming pagkakataon, hindi mai-explain minsan ng ating puso kung ano ang ating nararamdaman. There is a research po na pinapaliwanag na how our heart responds to emotional and mental reaction, and kung bakit there is a certain emotion na nakaka-stress sa ating katawan at nakaka-drain at nakakaubos ng ating enerhiya na minsan mawawalan na tayo ng gana. Pag hindi natin gusto yung ating pakiramdam, may mga pagkakataon na gugustuhin natin na i-shut down din muna natin ang ating isipan at huwag nating tanggapin ang anumang explanation na hindi rin lang naman kayang tanggapin ng ating mga puso. Ano po ang kapaliwanagan? Kasi po, as we experience yung feeling ng nagagalit ka, yung feeling na frustrated ka, yung pag nandoon ka na sa stage na mayroon ng anxiety ang isang tao, and ang tao is mayroon ng baseline ng insecurity, ang puso ng isang tao, the heart rhythm, yung pattern ng ating heart rhythm is nagiging erratic po siya. Pag sinabi nating erratic, this erratic pattern are sent to emotional center in the brain, which is recognizes as yung tinatawag na natin na negative or stressful feeling. Pag sinabi po natin na erratic, ito po yung parang nagkakaroon ng ibang pattern yung ating puso. Kasi diba, pag normal yung pakiramdam mo, ano ka lang, yung parang natural lang, nagiging relax tayo. Pero pag nagagalit tayo, ang bilis ng pump ng ating puso. Pag mayroon tayong anxiety, ang pump ng ating puso is wala siyang pattern. As in, katulad ko, nung sumakit ang dibdib ko, hindi na ako makahinga, na parang hihimatayin na ako kasi sobra na yung sumasakit na yung dibdib ko. Then after seeing a doctor, after ECG, I was diagnosed with an anxiety attack. So may ibang pattern na nangyayari sa ating puso dahil lang po sa tinatawag natin na erratic heart rhythm na nararamdaman ng isang tao dahil sa kung ano ang emosyon na ipinoproseso natin sa ating mga puso. And this signal
creates yung actual feeling na nai-experience po natin sa ating mga heart area at nararamdaman na natin sa ating katawan. And then pag ang isang tao nagkaroon na ng ganitong pakiramdam, ito na yung nagiging dahilan kaya kung minsan pinipilit din natin na hinto muna o i-shutdown muna natin ang ating isipan kasi hindi natin kayang tanggapin. Hindi natin kayang intindihin, hindi kayang tanggapin ng ating puso kung ano ang impormasyon na ibibigay sa atin ng ating mga utak. Kasi yung puso natin, nakakaramdam lang siya, pero hindi niya kayang magproseso ng may tinatawag po natin na parang yung reasoning skill, hindi masyadong klarado kung ano ang gustong ipaliwanag ng ating puso. Kasi ang nararamdaman lang ng ating puso, natutuwa ka, nagagalit ka, frustrated ka, pero may mga pagkakataon o sa maraming pagkakataon, hindi kayang i-explain ng ating puso ang ating nararamdaman. So pag dumating na tayo in a stage na pipiliin natin na i-shutdown muna yung ating isip para pagbigyan natin ang ating nararamdaman. Doon nagkakaroon ng contradiction and complication at nagkakaroon tayo ng malaking problema sa sarili natin kung paano natin i-manage yung inner self natin. Kasi yung utak ng tao is may kakayahan siyang mag-isip, mayroon siyang reasoning skill na pwedeng itama kung ano ang mga pagkakamali na meron tayo. Pwedeng itama kung ano ang maling pakiramdam at kung ano ang maling impormasyon na natatanggap ng ating puso. But the only thing, yung isip natin is may kakayahan siyang magproseso ng isang bagay na mabilisan at may kakayahan siyang mag-divert ng isang sitwasyon. Ay halimbawa po, may ngayon masaya ka pag alis mo sa bahay, masaya ka, masarap yung pakiramdam mo. And paglabas mo, may nakasalubong kang yung halimbawa may nakasalubong kang taong walang Siyempre, pag may nakasalamuha kang gano'ng mga tao, maaapektuhan ka agad yung emotion mo. Yung parang iisipin mo, ang bastos naman ito, ang ugali naman ito. Parang doon sa reaction na yon, dahil doon sa action ng isang tao na nakasalamuha mo, papasok yung sa isip mo, ipoproseso ng isip mo na ang bastos naman ito, walang modo naman ito. Biglang magbabago yung pakiramdam mo. And then yung emotion natin, hindi siya mabilisang pag nagalit ka, hindi mo basta-basta makukuhang tumawa kahit na may nakasalubong kang ngingiti sa'yo. Hindi mo basta-basta mabago yung emotion mo na i-divert mo agad siya sa ibang emotion na naman para mabago kung ano ang pakiramdam mo. Yun ang pagkakaiba ng ating puso at ng ating utak. Yung utak natin is may kakayahan siyang i-divert ang isang idea na pangit hanggang sa masaya, pero ang ating puso mas matagal yung proseso niya kung paano niya ibabalik yung emosyon na nararamdaman niya. So, ito po yung sitwasyon na nagkakaroon ng contradiction minsan kung ano ang iniisip natin at kung ano ang nararamdaman natin. Kasi yung isip natin may kakayahang itama ang mga pagkakamali, may kakayahang itama kung ano ang maling impormasyon na nakokolekta ng ating mga isip. Pero yung ating puso is nahihirapan siya na ibalik o i-divert ang pakiramdam na mayroon siya. So, ito po yung nagiging dahilan kung bakit may mga pagkakataon, ito yung mga sitwasyon at ito yung mga senaryo na minsan parang ina-assume natin na ang puso natin at ang isip natin ay may pagkakaiba sa kung ano ang instruction na binibigay nila sa ating katawan. So, isipin nyo po, pagpangit ang pakiramdam mo ngayon, kasi di ba madalas sinasabi natin, pagpangit ang pakiramdam mo, ako, ugali ko po yan, na parang naging motto ko na sa sarili ko na less talk, less mistake. Pag galit ka, huwag kang magsalita, kasi yung pump ng heart mo is hindi pa siya nasa tamang pattern. Kung ano ang sinasabi, ano ang impormasyon na dadalhin ng isip mo, kasi may
two-way communication ang isip at saka ang puso. Pag galit ka at pinasa mo ang impormasyon na yun sa utak mo, at yun din yung ipoproseso ng utak mo at hindi magiging maganda kung ano ang magiging reaction mo at kung paano mo ipuput into action ang galing sa puso mo na pinasa sa isip mo at lalabas sa bibig mo. So, dito po sinasabi na parang dito natin ma-apply na pag galit ka, huwag kang magsasalita. Hintayin mo muna na medyo parang magbalik na sa parang normal yung pakiramdam mo, medyo mag-cool down ka na bago ka mag-react sa isang sitwasyon. Kasi kailangan hintayin natin na magkaroon ng coordination yung takbo ng ating puso at ang takbo ng ating utak para makuha natin kung ano ang tamang desisyon at kung ano ang tamang impormasyon na ibinibigay po nito sa atin. Yan po yung nagiging dahilan kung bakit minsan iniisip natin na magkaiba ang takbo ng ating isip sa kung ano ang takbo ng ating utak. Lagi po nating pakakatandaan yung panibagong research as pag-aaral daw po na sinasabi sa atin, gustong iparating sa atin na ang ating mga puso at ang ating mga utak, there is a constant two-way dialogue sa dalawang ito, na ang ating emosyon is nagbabago po siya ng signal at pinapasa niya po ito sa ating mga heart, at yung mga heart naman po natin nagre-response naman siya sa ating utak in a complicated ways kasi pinoform na natin ito into emotion. Pag yung ating puso ay nag-send siya ng complicated information sa ating utak. Yung utak po natin is binabalik niya naman ang impormasyon sa ating puso sa pamamagitan ng maraming importanteng explanation kasi meron na tayong reasoning skill. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ang ating puso ay agad-agad natatanggapin kung ano ang impormasyon na ibinibigay ng ating utak. Kasi pag ang puso natin is nandoon siya sa pangit na pakiramdam, sorry po, medyo uubo-ubo pa si Ate Daisy ulit. So, balik po tayo. Pag ang puso natin is andoon siya sa complicated na pakiramdam, hindi niya tinatanggap kung ano ang impormasyon na ibinabalik sa kanya ng kanyang utak. So, kailangan nating i-cool down muna ang sarili natin. Kailangan natin bigyan ng space ang ating mga puso. Kasi ang ating mga puso ay hindi katulad ng ating utak na madaling at pwede lang i-divert kung ano ang impormasyon na pumapasok sa kanya. Ang ating puso is medyo kailangan niya po munang idahan-dahan ang ating mga puso para maibalik natin sa tamang galaw, sa tamang rhythm, sa tamang pattern kung ano ang eksaktong pattern ng ating mga puso. Ito po yung nangyayari sa atin sa buhay nating mga tao kung bakit nasasabi natin na yung puso at isip natin ay may ibang instruction na ibinibigay sa atin. Hindi lang natin naiintindihan, hindi lang natin na i-manage ng tama kung paano natin gagamitin ang ating puso at paano natin gagamitin ang ating utak. Kasi katulad nga po ng nabanggit ko sa inyo kanina, di ba? Pag ang isang tao, automatically, pag nag-brain damage na siya, nakokoma na ang tao, di ba? Kasi wala nang impormasyon na magbibigay ng instruction sa ating mga senses na mag-function siya sa ating katawan. Pero pag ang tao is na-coma na siya, hindi po agad-agad namamatay ang isang tao, di ba? It will still last few days. Yung heart ng isang tao is nagpa-function pa rin. So doon pa lang makikita na po natin na how our head work, how our brain work is automatically, madali lang po siyang magbago. Pag namatay na ang ating utak, automatically yung ibang senses ng ating katawan namamatay na, nakukoma na ang isang tao. Pero mayroon pa ring heart beating ang isang tao kasi ang ating mga puso ay kailangan niya ng space
para unti-unti po siyang mag-cool down o unti-unti po siyang mamatay. Hindi siya katulad ng ating puso. Kasi katulad na nga po ng nabanggit ko kanina, ang ating mga puso is mayroon din siyang neurite. Ano ba yung nabanggit ko po sa inyo? Mayroon siyang tinatawag natin na cells sa ating mga puso na tinatawag na little brain na nabigay din po ng kakayahan sa ating mga puso na mag-isip siya ng sarili niya at mag-function siya ng sarili niya. So, ito yung explanation, parang scientific explanation na rin po sa atin na sinasabi na our hearts is also working on its own and it also has his own little brain na nagbibigay ng kakayahan sa ating puso na mag-function siyang mag-isa. So, ang brain natin is automatically pwede niyang i-divert ang lahat ng impormasyon. Yung isang mali, pwede niyang mabilisang itama. Pero ang ating mga puso, kailangan niya ng espasyo at kailangan nating bigyan ng space ang ating mga puso pag alam nating medyo iba yung rhythm ng ating mga pakiramdam. Kailangan bigyan natin ng space ang sarili natin para magkaroon ng coordination at tamang impormasyon at magkaroon ng magandang relasyon ang ating isipan at ang ating pakiramdam para ma-manage po natin ang maayos ang ating buhay. Ito yung isang bagay sa buhay ng isang tao na medyo hindi po natin pinapansin masyado, na parang pag nagalit ka, sige, galit ka na lang. Pag natuwa ka naman. Ganun lang. Pero hindi. We also need to manage ourselves. We also need to understand kung ano ang function ng ating mga puso at kung ano ang function ng ating mga utak para magkaroon sila ng coordination at bigyan niya tayo ng parehong mensahe na tutulungan tayo para matagpuan natin ang bagong ikaw sa bagong araw. Bagong araw, bagong ikaw. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikupli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal.
hirap at ginhawa ay iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, Mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Bagong araw, bagong ikaw. Oras na naman po ng ating pagpapaalam dito po sa ating programa. Thank you po sa inyong lahat sa pagsama niyo po sa akin at sa pakikinig niyo po ng Overseas Filipino Radio at sa patuloy po ng pagtangkilik ng bagong araw, bagong ikaw. I'm trying my best na mag-prepare ng topic na mas maigsi yung panahon, pero medyo nag-a-adjust pa po ako. Parang mas feeling ko, mas maganda kasi yung parang may sapat na oras tayo na ma-explain po natin yung topic na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Kasi naalala ko yung mama ko, sabi niya, gusto niya daw pong makinig ng mga programa ko sa YouTube. Kaya lang, halfway pa lang ng pakikinig niya, yung mga pamangking ko daw is nangungulit na sila at sinasabi daw nila sa mama ko na, Lola, ang tagal naman yan at puro salita lang naman ang salita si Auntie Daisy. Kaya naisip ko po parang maganda rin na medyo maigsi yung programa natin. But what I want is yung parang ma-deliver po natin ang ating ang mensahe ng topic na mayroon po ako. Parang mas maganda yung ganon. Gusto kong mas makuha nyo yung konsepto at kung ano yung gusto ko pong ipaunawa, iparating sa inyo. Kasi alam ko at napakahalaga ng mga aspeto ng buhay na ito na napakalaki ang pagbabago na ibinibigay nito sa sarili ko din po, na whatever the information na kinukolekta ng ating mga isipan at pinoproseso natin sa ating mga utak, yan ay napapason talaga sa ating mga puso at yan po ang nagproproduce at gumagawa ng paraan kung paano po natin mapuput into form ang mga emosyon na mayroon tayo. It will always depend kung paano magtatrabaho ang ating isip at ang ating puso, na dapat alam natin kung paano natin i-manage ang bawat impormasyon na kinokolekta natin, pinapasok natin sa ating utak at pinapasok natin sa ating puso. Kailangang lagi natin pakakasiguraduhin na kukolektahin natin yung mga positive na mga impormasyon para hindi nabibigyan ng negatibong impormasyon ng ating puso na hindi siya magiging dahilan para makaproseso ng mga negatibong pakiramdam ang ating mga puso. Kasi ang ating puso hindi parehas ng ating utak na madali siyang makadivert ng impormasyon. Ang bilis lang natin gamitin ang ating utak na baguhin kung ano ang gusto nating isipin. Ngayon, masaya ka. Ngayon, pinahika ng isang tao. Maya-maya, pag ang isang taong nagpangiti sa'yo, may ginawang isang pangit na bagay na nagbigay din sa'yo ng pangit na idea, yun ay maghahatid ng pangit na impormasyon sa ating puso at madali lang mag-react yung ating puso sa ating isip. Pero kung paano idadivert ng ating puso yung pakiramdam na nararamdaman natin, doon nagkakaroon ng komplikasyon at parang hindi pagkakaintindihan ang ating puso at ang ating utak. Kaya minsan akala natin yung sinasabi ng ating puso at sinasabi ng ating utak ay magkaiba, pero parehas lang sila. Kaso nga lang, ang puso natin hindi siya basta-basta madali magbago at makadivert ng impormasyon at pakiramdam sa katulad ng ginagawa ng ating utak. It will take time sa ating puso para magkaroon sila ng coordination at saka ng ating utak para makuha natin kung ano ang gusto natin, ano ang plano natin, ano ang pakiramdam na gusto nating i-embrace sa sarili natin.
Ayan, thank you so much po sa inyong lahat at gusto ko pong magpasalamat sa ating may likha sa panahon at pagkakataon. Thank you po Ama sa patuloy na pagmamahal na ipinaparamdam niyo po sa amin. Maraming salamat po Ama sa kaalaman na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa akin na nagagamit ko po para maibahagi ko sa lahat po ng mga tagapakinig ko dito sa Bagong Araw, Bagong Ikaw. Sa ngayon po Ama, inihiling ko na sana maging instrumento niyo po ako na ma-inspire ko po ang lahat ng mga nakikinig na kung papaano naging malaking bahagi ng aking buhay, ang mga bagay-bagay na ito, ang aspeto ng buhay na ibinabahagi ko po sa lahat ng mga nakikinig. Sana po maging bahagi din po ito ng magandang pagbabago na pwedeng ibigay niyo po sa lahat ng mga nakikinig po ng Bagong Araw, Bagong Ikaw. Hinihiling ko po na sana patuloy niyo po kaming i-guide, patuloy niyo po kaming subaybayan, and may the guidance of the Holy Ghost be with us always po sa araw-araw para po kami ay patuloy na protektahan. Ang lahat pong ito hinihiling at pinapasalamatan po namin sa inyo sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus Christ. Amen. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa pakikinig. Ano po ba ang topic natin next week? Hoping maging posible ang pinaplano po namin ng aking guest sa susunod na programa po natin, which is one of the goal na mayroon po ako is yung maging instrumento tayo bilang isang magulang, bilang isang adult, to be able to be a inspiration, a mentor ng ating mga anak o yung mga mas nakakabata po sa atin. Kasi napakahalaga sa isang tao na magkaroon ang isang bata na magkaroon siya ng mga positibong experiences na magbibigay ng positibong pakiramdam at magbibigay ng positibong biyahe sa buhay sa kanilang paglaki. And yung isang topic na gusto po namin ibahagi sa inyo is how we will be able to maintain yung pagkakaroon natin ng positibong pakiramdam, kaligayahan, at paano natin maipagpapatuloy ang mga positibong pananaw sa buhay na nagmumula sa ating pagkabata na pwede nating dalhin sa ating pagtanda. Ayan, bago po maging complicated ang takbo ng aking isipan, iniimbitahan ko po kayong lahat na inyo pong abangan ang topic na iyan kasi alam ko kung ano ang kahalagahan na bibigyan natin ng magandang experiences ang ating mga anak para yung confidence and contentment and happiness na mayroon ang isang tao mula sa kanyang pagkabata ay pwede niya itong dalhin along the way hanggang sa kanyang pagtanda. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, gusto ko pong iparating sa lahat ng mga nakikinig na whatever the information na papakinggan niyo po mula sa akin, it's only based on my own experience and hindi po ako isang professional, hindi po ako isang psychologist o psychiatrist na pwedeng ipaliwanag sa inyo based on the book kung ano po ang kapaliwanagan ng mga bagay-bagay na naririnig niyo po sa akin. I would like to invite everyone na pag-aralan po natin yung ating mga pakiramdam, yung takbo ng ating isipan, whatever those kind of information na napoproseso po natin sa ating mga sarili and whatever the emotion na napoproduce po ng ating mga puso. And then, hanapan po natin ng kapaliwanagan. There is a lot of information, there is a lot of videos ng mga doktor na nagbibigay ng libreng paliwanag para maintindihan po natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga sarili. Kasi ito po is nanggagaling lang sa kung ano ang mga bagay-bagay na gumugulid din sa aking sarili na hinahanapan ko rin po ng sarili kong kapaliwanagan. The only thing is gusto ko lang pong ibahagi sa inyong lahat kung ano yung mga impormasyon, ano yung mga bagay-bagay na nakatulong po sa akin na maitama ko ang nararamdaman kong maling takbo ng aking buhay dahil sa mga maling pakiramdam at maling pagproseso ng mga impormasyon din na pumapasok din po sa aking isipan.
Ayan, hindi ko po kiniklaim ang mga aking sinasabi with a scientific explanation or kung tama ba siya accordingly sa kung ano ang nakasulat sa mga libro. Ito lang po ay isang sariling karanasan na gusto ko pong ibahagi sa inyong lahat kasi ito po ay isang aspeto ng buhay na nakatulong sa akin para maitama ko kung ano ang mga mali na nakikita kong tinatakbo ng aking biyahe din po sa araw-araw. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. God bless and bye-bye. Bagong araw, bagong ikaw. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang Bagong Araw,
Bagong Ikaw. Muli namin kayong inaanyayahang samahan si Ate Daisy Obrero tuwing araw ng Sabado mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, Philippine Standard Time. Dito pa rin sa OFR, ang Aliw sa May Lumbay. Bagong araw, bagong ikaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. O mga kabayan, huwag nang malungkot pa sapagkat narito ang Overseas Filipino Radio. Kasama mo sa iyong almusal, pananghalian at maging sa hapunan. Tuloy-tuloy po kaming naglilingkod sa inyo 24 oras. Ninyo kaming kasama dito pa rin sa Overseas Filipino Radio. Ang Aliw sa May Lumbay. OFR, ang Aliw sa May Lumbay.